Okay, let's resume the session. Let us try our best to end by 12:15, 12:30 because I have a hearing in my Justice Committee at 1 o'clock. So, Vice Mayor Mercado, go ahead with your presentation, please. Maraming po salamat at magandang umaga. Manghihingi lang ho ako ulit ng konting oras kasi mas naniniwala ho akong mas maiintindihan ninyo kung habang ako'y nagsasalita, meron ho akong kaunting video presentation. Pakisala nga doon sa operator natin, please. Yan ho ay naipakita ko na noon, ano? Kaya lang dinuduktong ko ho yan kasi yan ho ang naipangako ko sa inyo na duduktungan ko. Nasabi ko na ho nung nakaraang pakiset mo na doon sa next slide. Yan ho ang bahay ng ating Vice Presidente. Yan ho ang bahay ng kasalukuyang Mayor ng Makati na inuulit ko ho, ang estimated value po niyan ay 50 million. Ang ipakikita ko ho sa inyo ngayon ay yung farm sa Rosario, Batangas. O kaya, hindi ko, yan, Tagaytay Mansion ho pala yung nasa una. Paki-play mo na. Yan ho, tatlong kulay blue. Yan ho ang mansion nila Dr. Binay at ni Vice President sa Tagaytay. Tagaytay ho kung tawagin yan, at kung minsan ho naman ay Alfonso. Pero ang location po niyan, kung hahanapin po ng ating mga media yung exact na location ng titulo niyan, yan po, ang titulo niyan ay nasasako po ng bayan ng Laurel sa Batangas. At yan ho ay may istorya sapagkat yan hong 1,000 square meter niyan, yung kinatatayuan ng bahay sa gitna. Yan ho ay naging attorney's fee ng ating Vice Presidente, Jojo Marbinay, sa isang kaso po na ipinanalo niya sa pag-aaring lupa ng Ladislao Diwa na tiga Cavite City. Kaya lang, mapapansin ho ninyo, parang hindi na 1,000 square meter yan titulado dyan. Yan ho, sa kasalukuyan ay inaabot na ng 5,000 square meter. Dahil nakuha na ho niya yung mga katabi, magkabilang tabi sa kaliwa at sa kanan, at nakuha na rin ho niya yung likod. Pero malabo ho niyang mapatituluhan yan dahil ang tunay na may titulo sa kanya dyan ay 1,000 square meter lang. Pero yan ho ang eksaktong property nila na siguro kayo na ho ang mag-isip, mga kagalang-galang na senador at sa mga taong sumusubaybay sa pagdinig na ito, dahil kaya ko ho inilalabas yan, para makita natin yung kanyang salin kung tama ba o hindi. At kung siya nga ho ba sinasabing kumita o hindi sa pamahalaang lungsod ng Makati. Paki-forward mo lang para makarating naman tayo doon sa Hacienda Binay, sa Rosario, Batangas. Ayan ho, umiikot ho yung chopper dyan, kaya medyo gumagalaw. Yan hong property yan, binubuo ng 35 hektaryang lupain, 350 hectares. Na matatagpuan ho yan sa Barangay Maligaya, nung kami ay nagsisimula, pero ang balita ko po ngayon, 4 na barangay na ang nasasakop niyan. Bigyan nyo lang ho ng konting oras dahil kailangan matapos yung ikot na ginawa para ma-view natin yung buong lupa na nasasakop ng 350 hectares. Pero dyan ho sa 350 hectares na yan, ang nadidevelop pa lang ho dyan 150 hectares. Makikita nyo ho yung mga road network. Puro po konkreto yan. Hindi po basta karsada yan. Yan po ay konkreto, two-way, at sadyang kung hindi ko sinasabi sigurong sa Batangas yan, hindi po ninyo iisipin na dito sa Pilipinas yan, mga senador, at sa ating mga mamamayang sumusubaybay. Alam po ninyo, ang pagkukumpara ka po nga dyan, para maunawaan po ninyo, yung pong Luneta, meron po yung 58 hectares pag ginugel din nyo. Katumbos po yan ng 6 na Luneta.
At kung ikukumpara naman po natin sa Cubao, Araneta Center, 10 laki po ng Cubao sa Araneta Center ang laki niyan. At kung ikukumpara naman po natin sa isang syudad sa Kalakhang, Maynila, katulad po ng San Juan City, kalahati po yan ng San Juan, dahil ang nasa record po natin, 700 hektarya lamang ang syudad ng San Juan, dito po sa Metro Manila. Pakihintay lang po natin dahil ipopokus ko po kasi dyan yung mga susunod para ganap ninyong maunawaan. Ipakikita ko po one by one ano-ano bang facilities ang meron dyan at gaano po ba talaga kaganda yan. Napapaganda ho si Commissioner eh. Sana magkaroon din po tayo niyan. Ayan ho yung mas malapit na view. Yan ho ang view na hindi na umiikot. Paki-forward mo lang, please. O yan. Isa-isa hong lumalabas yung nilagay naming marking. Meron ho diyang air-conditioned piggery na 20 bahay. Meron po diyang mansion with resort pool. Andyan din po yung mga imported orchids ni Dr. Elenita Binay. Meron po diyang horse ranch. Meron pong mansion with British Palace Garden na kagaya po nung nakalabas kanina sa first page ng Inquirer. Yun hong grahe dyan, makikita po ninyo, ang kaya hong pumarada dyan, 4 na pong sasakyan at meron pong sariling tirahan ang kanilang mga staff. Paki-forward mo na, please. Diyan po ay mabibigyan nyo na. Yan po ang nandoon kanina sa sa dyaryo, sa Inquirer. At maganda ho ang kasaysayan yan. Yan po ay kinopya ni Dr. Binay. Doon sa kasunod na slide, makikita po ninyo, noon hong 2007, ayan po. Yan po ang Kew Garden sa London. Na ako ho pinilit niyang makadalaw dyan. Hindi ko naman alam na gusto pala niyang kopyahin. Yung pong bahay dyan na makikita ninyo, yung nasa bandang kanan, sang-ayon po sa kasaysayan, yan po ay ginawa ng mga prinsesa at queen ng England. At naging kagawian ho nilang pasyalan yan sa kanilang kapanahunan. At kung sila ho medyo napapagod na, nagpapahinga ho sila dyan sa maliit na bahay. Pero tingnan ho naman natin doon sa nakaraang slide kung gaano kalaki yung ginawa ni Dr. Binay doon sa kanyang garden, hamak na mas malaki sa London. At yun hong kanyang bahay, hamak na mas malaki din sa ginawang pahingahan ng mga prinsesa at reyna sa bansang Inglaterra. Ayan po mga iba't ibang view kung paano nyo mai-imagine yung kanilang mansion. Meron din hong isang mansion at meron hong swimming pool na makikita nyo dyan, mansion with resort pool. Yung pong building na nakikita nyo na yun ho pavilion, habang sila naliligo sa swimming pool, makikita po nyo na pwede silang kumain, magmerienda doon sa pavilion na tinatawag. Yun ho sa bandang itaas, makikita rin po nyo yung kanilang guest house. Kung sila ho may mga bisitang kasama na namamasyal dyan sa hacienda na yan, o kaya ho baka maimbita kayo, doon ho kayo pwedeng magpahinga, mga kagalang-galang na senador, kung sakali. Yan ho mas malaking view ng kanilang swimming pool. Ayan, isa pong pinakikita natin kung ano ang itsura sa magkabilang side. Ayan ho ulit yung isang mansion with resort pool. Yan ho ang pinaka-second floor. Sa likod pong banda kinuha yan. Yun hong natatalo ninyo, yung mga puti na yun, maya-maya konti, pupuntahan ho natin yan. Pero kaya ko ho pinakikita yan, yung dalawang kulay, parang kulay blue na yun ho man-made lagoon. Sadyang lumikha po ang ating kagalang-galang na mayora ng Makati ng lagoon sa loob ng kanyang farm. Kaya may makikita nyo ho doon yung mga iba't, at hindi po nag-iisa yung lagoon na yan. Ayan po, pinakikita dyan.
Yun yung isa, sa bandang kaliwa, man-made lagoon din po yun. Pero meron nga pong tulay doon Ayun. Yung pong makikita nyo, puro man-made po yan hindi po sadyang lagoon yan. Ginawa po talaga yan dahil mataas ang pangarap ng ating mayora dahil ang piling yata magiging first lady na siya ng Pilipinas sa darating na halalan. Meron din ho siyang aviary, yun hong nasa bandang kanan. Yun ho ang garahe at saka staff house. Alam po ninyo, masyado hong controversial ngayon yung issue kay General Purisima, mga kagalang-galang na senador. Pero yun lang hong garage at saka ho yung staff quarters. Pwede na ho natin ikumpara dyan yung controversial na issue para kay General Purisima Pag ho inimagine nyo, 350 hectares. Yun hong kay General Purisima, 4.5 hectares lang, senador. Pag ho yung 350, dinivide po natin yun ng 4.5 hectares. 100 ulit na mas malaki ang hacienda ni Binay sa Rosario, Batangas, kesa po doon kay General Purisima. Kawawa naman si General na pagpipistahan ng media. Dapat ito ho ang pagpistahan ng media At yan ho, maya-mayang konti, pakikita ko sa inyo kung paano kayong pupunta ng napakadali. Bakit ho ba air condition yung piggery? Ayaw ho kasi ni doktora ng nakakaamoy ng mabaho at ayaw din hong may langaw na lumilipad-lipad doon sa kanilang mansion. Ayan ho yung buong view ng piggery. At yan ho, nakakatuwa yan ini-issuehan ho nila ako ng ako'y sabongero. Si Mayor Junjun ho, mas maganda yung kanyang fighting cock farm. Ayan ho, makikita ninyo. Hindi ho nila pwedeng itanggihan. Libo po ang manok nila dyan kung kayo makakapasyal. O yun ho, meron silang breeding area at meron ho silang rueda o training area na tinatawag namin mga sabongero. Diyan ho, pinapractice yung manok. Meron pa ho silang kabayo. Akala ka ba sila hindi nagbibisyo? Yan hong mga kabayong yan imported. Hindi ho breed yan sa Pilipinas. Yan ho ang naging libangan ni Mayor Junjun Binay kasama niya si Konsehal Eusebio at yung administrator ng Makati na si Jun Mendoza. Sila ho ang magkakapartner sa kabayo at sa manok. Yan ho ang pinakamahalaga, Senador. Yan ho, kung kayo gusto nyo makakita ng iba't ibang klase ng orchids. Alam nyo, pag pumunta ho kayo ng Hawaii, may orchids pong magaganda ron. Pag pumunta ho kayo ng Vietnam, meron din. Pupunta po tayo ng Thailand, meron din. O yung iba't ibang bansang pwede nyo puntahan. Pero dyan ho, pag binigyan kayo ng pagkakataon ni Dr. Binay, lahat ng klase ng orchids na nanggaling sa iba't ibang bansa, makikita po nyo dyan. At kung yun hong ibang asawa lang ng mga mayor ng Metro Manila and nearby provinces, magkakaroon ng lakas ng loob na magsalita. Marami na po sa kanila ang naipasyal dyan ni Dr. Binay. Pero palagay ko, ngayon, hindi na magpapapasyal. Dati ho, regular halos linggo-linggo, nagyayaya siya dyan ng asawa ng mga mayors ng iba't ibang bayan. Pero palagay ko, bukas, hindi na pwedeng puntahan yan. Dahil dyan ho talagang napakaganda. Kaya ko ho ipinakikita yung isang planong yan. Yan ho ang ginawang topo ng aking surveying office noong year 2001 and 2002. Detalyadong kaya ko pong ipaliwanag yan, yun hong nasa bandang itaas sa kaliwa, andyan ho yung mga title numbers kung gustong i-research ng ating media people. Yan ho noong 2002 ay may bilang lang na 95 hectares. Pero sa ngayon po, ang report sa akin, ang mga palibot na nabilan, 2002, di 12 years, yan na ho ngayon yung 350 hectares. Ayan ho, yung kabuang view na makikita ninyo, parang hindi ko ho ma-imagine na nasa Pilipinas pag hindi natin sinabi na yan ay sa Pilipinas nang galing. Ako ho natatawa sinasabi nila na nagli-list lang daw po sila dyan ng 9 hectares.
At sinasabi rin nila na sila daw ho, ang ating Vice Presidente ay nag-divest na ng kanyang interes sa Agri-Fortuna. Pwede pong totoo. Pero lahat naman po yan ay lalabas ang katotohanan yan, mga kagalang-galang na senador. Yun hong Agri-Fortuna na nagsimula niyan, ako ho boy nila ni Engineer Irasca noong 1992. Nagsimula ho kami dyan sa 5 hektarya. At nag-eksperimento ho si Vice President Binay na mag-alaga ng 50 baboy noon. Ako ho ang tagapaghatid rin ng pigs. Ako ho ang kanyang utusan doon. 5 hektarya ang kaya ko hong idetalye sa inyo, mga kagalang-galang na senador. Na yun hong 5 hektaryang yon on record, binili niya kay Mr. Delpin Almeda. Yun po ang pinagsimula nun. 5 hektarya na binili kay Delpin Almeda. Kaya nga ho, sumunod ron, naitayo na po yung Agri-Fortuna Corporation. At nung po sinasabing Agri-Fortuna, katulad ng inilabas kanina doon sa Inquirer, ang sinasabi po dating may-ari, JCB o Jejomar C. Binay, Doktora Elenita Binay, Ruben Balane, na kanyang kaeskwela nang siya nag-aaral ng abogasya, si retired Judge Victor Helia at si Attorney Nestor Alampay. Yan ho ang Binay Law Office noon. Ngayon, sinasabing nag-divest na ng interes ang ating Vice Presidente Binay, pero tingnan po ninyo sino ba ang bagong may-ari ng Agri-Fortuna. Ang bagong may-ari po sang-ayon sa record ng SEC, Mr. Gerardo Limlingan, again, the bagman. Professor Tomas Lopez, the President of the University of Makati. Si Mr. Laureano Gregorio Jr., ito ho ay lehitimong negosyante. Pero, inkargado ni Vice President Binay. Ang pang-apat ho ay si Miss Mindanilla Barlis, na ang media, sana pagkatapos ko ho rito, para malaman nyo kung totoo, hindi yung sinasabi ko. Ito ho ang namamahala ng MASEMCO, Makati Cooperative. Hindi ko ho naman sukat akalain, pati ba naman yung cooperative, pag-i-interesan pa ni Vice President Binay at ni Mr. Jerry Limlingan. Tao po ito ni Mr. Jerry Limlingan. At yan ho yata ang nagpapautang doon sa mga empleyado. Binibili na yung susweldo rin sa December, ang alam ko, nabili na. Ang purpose ho ng kooperatiba, di ba, tulungan ng empleyado. At ang panlima ho, si Mitzi Sidillo. Kilala ko po lahat ito. Si Mitzi Sidillo po ay kanang kamay ni Mr. Gerardo Limlingan noong pinapatakbo niya ang Omni, pero ang presidente noon ay si Mr. Orellasa. Pero ito ho ang bantay ni Mr. Orellasa sa Omni. At hindi naman po sa ako'y nagmamaliit ng tao, Senador. Ito ho ang address, Makati Homes, Milquid Street, Barangay Rizal. Ibig pong sabihin, si Mitzi Sidillo po ay nakatira sa isang pabahay ng gobyerno sa Makati City. May karapatan po ba itong maging incorporator ng Agri-Fortuna na may-ari ng nasabing pasilidad? Hindi po ako nagmamaliit, pero kaya ko lang ho inilalanta dito, Senador. Dapat kong malaman na natin kung ano talaga ang nangyari. Alam po ninyo, ako ho ang awa, Senador, kay Engineer Efren Canlas, na may-ari po ng Hilmar. Hindi po siya makapagsalita. Umid po ang kanyang dila. Pero lahat ho nang nakikita niyo yung development niyan, si Engineer Canlas po ang gumawa. Kaya lang, ang malaking problema po ni Engineer Canlas at ni Engineer Morales nung sila nabubuhay pa, kapag kakapo ang halaga ng pautang dyan na nagawa, mga 30 million na to 50 million. Bukod pa po, lahat ng equipment po dyan, libre. Bulldozer, grader, backhoe, loader, lahat ng construction equipment. Kung papupuntahan ho natin dyan, ang makikita natin tatak, Hilmar. Ang problema lang ho, kaya awang-awa na ako kay
Engineer Canlas, kaya ho ako ay maglalakas na ng loob na magsalita dito at baka sakaling siya magkalakas na rin ng loob na magsalita sa mga susunod na pagdinig. Kapag ho mga 30 milyon na ang koleksyon, may problema na si Engineer Morales at si Engineer Canlas. Pupunta na po sa akin yung dalawa. Sir, may problema po kami. Ano yun? 30 milyon na ho ang utang ni doktora. Hindi naman ho nagbabayad. Pero tuloy po ang paggawa. Ang sasabihin ko ho sa dalawa ay simple lang. O di bawasin nyo doon sa SOP. Total, meron silang 13% na SOP. So babawasan po yung senador. Yun hong bag na idinideliver ko kay Konsehal Junjun, mababawasan po yun para mabayaran unti-unti si Engineer Canlas. Pero ang problema ko po kinabukasan, minumura na ako nung ninang ko. Bakit kulang ang laman ng bag? Listahan lang ang nakalagay. Ibinayad po namin kay Engineer Canlas hindi nga pwedeng bawasan yan. Kaya gumawa kayo ng paraan kung paano babayaran si Engineer Canlas. At ang akin pong nababasa, kaya nagkaganon ang sobrang overprice sa bawat building na ginagawa ni Hillmark sa Makati, nauobliga ho na akapin ni Engineer Morales at ni Engineer Canlas na i-add on yung walang tigil na pagpapagawa ni Dr. Binay dyan sa lugar na yan. Maski ayaw ho ni Engineer Canlas sana. So, kaya ho, ano nangyari? Kaya lahat ho ng ginagawa ni Engineer Canlas sa Makati nagiging overpriced. Dahil lagi nang naka-add on yung naaabono dyan. Kawawa naman po yung tao. Kung naghahanap buhay yung tao, napupunta naman sa ipinagagawa sa proyekto nila, paano na po si Engineer Canlas? In addition pa ho, dun sa hiningi na 1 billion noong eleksyon ng 2010. Kawawa naman ho si Engineer Canlas. Alam ko hong mabuting tao ho si Engineer Canlas. Ako ho ang nagpapatunay sa inyo. Mabuting tao, mabait, madaling kausap. Pero alam po ninyo, kung minsan kahit anong bait mo at anong tinu mo, napapakapit ka sa patalim kung ikaw ay nagigipit talaga. Hindi ko ho alam sa ibang ginawa ni Engineer Canlas sa ibang syudad. Ang akin lang ho sinasabi, yung sa Makati. Kaya ho ako, awang-awa baka ho sakaling sa susunod na hearing, magsalita na ng totoo si Engineer Canlas, Senador. Pero yan hong ipinakita ko sa inyo ngayon sa mga media. Sunod mo yung next slide. Ipakikita ko po sa inyo kung gaano kadali pong pumunta. Please, yung susunod. Napakasimple ho ang pagpunta dyan. Ayan, hindi po sikreto ang farm ni Binay. Kilala po ito ng mga tiga Batangas. Ito po ang kayo na mag-assess kung madali kayong makakapunta. Please. Tapat, kakanan, papasok. Malayo pa rito? Malayo pa. Mga ilang kilometro pa? Hindi ko basta siguro mga 5 minutes lang. 5 minutes lang? Oo, hanggang sa may kanto ni Karela Labina. Sige. Sige saan mo ipapunta kay Labina? Pakilakas yung sound. Ay, farm po. Diretso po yan, May intersection na ganyan slide. Diretso nyo lang yun. Yung nakalagay may 6 ulit. Alam niyo ba yun? Yung farm ni Vice President Binay? Ay, ako nagpas po. Lagpas na kami? Saan? Saan ba yun? Ganon. Labinay. Lagpas na ho kami. Liliko ho ulit. Sige. Thank you. Pasensya lang ho kayo at medyo mahina yung aming sound. Pata. So, saan yung papunta kay Labinay? Yung farm? Lagpas ho kami? Pag ganon, wala dito, walang daanan. Malayo dyan. Malayo dyan. Sige. Ito kanto lang na itong may... Tapos, pag ganon, malayo pa pag galing dyan sa kanto? 2 kilometro. Yung kay Bina yun, yung farm. Sige, thank you Boss, pwede magtanong? Saan yung papunta doon sa farm nila Binay? Binay? Oo, yung farm. Lagpas na kami? Boss! Saan yung papunta kay Labinay na farm? Dito. Lagpas na ho kami? Sa racing? Yung racing circuit. Papasok ko doon? Papunta na kayo doon. Ganon. Malayo Malayo pa ba? Malapit na? siguro mga 1.5 kilometers lang. 1.5 kilometer? Yun, di ba pa ganun yun Dito. Papunta ka din Basta yung kalsada itong linyang ito, yung highway na ito, Oo. makikita mo na yung racing circuit, papaganon yun Oo. papaganyan mo sa San Juan.
Boss, pwede magtanong, saan yung papunta sa farm ni Binay? Dito? Sa racing. Sige, thank you. Saan yung papunta kay Binay, yung farm? Ay, dito, boss. Dito, Lagpas na ako? Maligaya, babalik kayo dire-diretso. Oo. Tapos, meron pa pa ganon, diretso kayo Oo. ng racing circuit. Doon, malapit na ron? Oo, malapit doon. Sige. Balik kayo. Pabalik doon? Papalik kayo. Sige, thank you, thank you. Manukan. Oo. Oo, sa may baybayin doon. Malayo pa? Lagpas ba kami? Tapos ako kayong Saan lugar yun? karya ko nakakasakot doon. Rosario? Oo, yung sa yun. Wala, o ibang farm na pinagod yung Ayun lang. buhos papunta karirahan ng kotse. Sige. Marami doon karirahan ng kotse yun. Sige, salamat Pagkalusok po, pagkalusok, yung gate na galing malakay. Malayo pa ba? Malapit na. Yan hong nakikita nyo yon, yun ho ang gate pagpasok sa farm ni Vice President Binay. Na hindi na ho farm ngayon yan, hacienda na po yan. Noon hong kami nag-uumpisa senador, yan ho kung tawagin namin ay farm. Pero sa ngayon po, hindi na po matatawag yan na farm. Ang tawag na po dyan ay hacienda. Alam po ninyo, initial estimate sa akin hong maikling pag-aaral, ayan ho, naka-plaster dyan sa ating screen. Hindi ko naman ho sinasabing lahat yan ay tama. Maaari pong kami, ng aking mga engineers, nagkamali ng pagtatasa. Asan yung total? Parang nawala yata yung total niyan. Ayun, mga kumulang humigit ho sa 1.2 billion. Dahil yun naman hong lupa doon ay mura, mga 100 pesos lang po yun per hektar. 100,000 lang ho yun per hektar. Noon. Pero ngayon ho, dahil siyempre develop na, iba na ho ang presyo niyan. Kaya ako ho sinabi yan, ako ho ay mananawagan sa ating Vice Presidente, Senador. At sana po, tulungan nyo rin akong makiusap sa kanya. Di ho ba, sabi niya, handa naman siyang sumailalim sa lifestyle check. Sana ho, kung gaano katapang na humarap sa media si General Purisima at ipinakita yung kanyang pinagpipistahang bahay, nananawagan din ako sa media, pagpistahan nyo din yan, mas maganda dyan At wala ho kayong kaligaw-ligaw. Pagdating ho ninyo ng Lipa, kung kayo aalis ng Maynila, dadaan ho kayo ng South Superhighway, ng South Expressway. Paglabas ho nyo, papasok kayo ng Star Toll, matutumbok po nyo yung siyudad ng Lipa. Dalawa ho ang pwede nyo daanan pagdating nyo sa Lipa, katulad ho nung ginawa nung inutusan kong magtanong. Kung kayo ho ay kakaliwa, dadaan ho kayo ng Padre Garcia. Ang susunod ho doon ay Rosario, andun na ho kayo sa farm. At kita naman nyo, walang ligaw. Yun hong pinagtatanungan yun ho ay nagsimula sa bayan ng Ibaan. Kung dito naman ho kayo sa kanan, ang madadaanan po ninyo, bayan ng Ibaan. Kita ho nyo yung nagtatanong na inutusan ko. Walang mintes. Lahat ng tinanong, alam kung asaan ang hacienda ng pamilya Binay. Sana po, humarap din siya sa media sa inyo, partikular sa media. At sagutin po yung mga katanungan at sana buong tapang niya rin harapin. At ipaliwanag kung saan nga po ba nanggaling. Kasi po ako yung nanggigigil doon sa sagot niyang sa Diyos at sa tao. Hindi ako nakinabang sa pagiging mayor ko ng Makati. Ako po, senador, nung nanliligaw po ako ng bata pa ako, sinusumpa ko'y bituin para magustuhan lang ako ng babae. Pero never ko pong ginamit yung sumpang Diyos. At yan po ang huli. Ang akin pong estimated maintenance para makapag-maintain ka ng isang ganyang kalaki, mga 4 million a month at least. Pero malaki po ang natitipid dyan Kasi yung pong mga omni na security at yung pong mga ibang naglilinis doon sa kanilang mga mansion dyan, mga empleyado po ng Makati yun Kaya kawawa naman po ang bayan ng Makati. Sana po magising na talaga ang mga taga Makati na sa pagpapakita ko po ng ganyang kayamanan ng pamilya Binay, sagutin po sana nila, lalong-lalo na sa aking mga kababayan taga Makati. Marami po salamat.
Thank you, Vice Mayor Mercado. Senator Trillanes. Vice Mayor Mercado, sigurado ka bang ito yung farm ni Vice President Binay? Sigurado ka? 101 po. Ang 101% po. Dahil, katulad po ng sinabi ko sa inyo, nag-uumpisa pa lang po kami sa 5 hektarya eh. Parte na po ako niyan. So, mga ilang beses ka nagbisita rito? Baka po hindi lang 100 beses, Senador. 1992 po ako pumunta dyan. Ako po katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, utusan po nila ako ni Engineer Irasca. Tagapagdala po ako doon ng pansweldo, tagapagdala po ako doon ng PIDS. Yun po ang aking buhay noon. Bata-bata po nung 2 boss ko eh. Hindi ko naman po ikinahihiya yun na talagang gano'n ang buhay. Ako'y bata-bata nila nung panahon yun. Kaya hindi lang po siguro 100, Senador. Okay. Maraming salamat. Naitanong ko yan sa inyo, Vice Mayor, dahil alam nyo ngayong kagabi ko lang na-realize na nakapunta na pala ako dito sa farm na ito. Dahil last August, ako po ay naimbitahan sa isang launching nitong tinatawag na Sunchamp Real Estate, yung Agri-Tourism Park. At true enough, dun sa paliwanag ni Mr. Joey Salgado na tagapagsalita ni Vice President Binay, agad-agad silang sumagot na ito daw ang may-ari nito ay yung Sunchamp Agri-Tourism Park. So marahil after nyong nagkahiwalay ng landas, baka nailipat na ito. So pero bago tayo dumating diyan, ganito ano? Ito po yung website ng Sunchamp. Eksakto dun sa sinasabi nyong man-made lagoon. Ano ho, di ba? Opo. Okay. Yan yung website nila. Next slide. Ito rin yung garden. Di ba? Magkaparehas. Kamukha po. Magkaparehas talaga yan. Ngayon, susunod na slide. Ito po. Ayan pong nasa gitna, yan si Mr. Tony Chu. Ang nagsasabing siya daw ang may-ari ng Sunchamp at siya nang may-ari nitong farm na sinasabi niyong pagmay-ari ni Vice President Binay. Ito pong nasa kanan, ito po ay si DAR Secretary Gil de los Reyes at itong seryosong nasa kaliwa, Parang so tayo po yan. Parang kayo po yata yun. Opo, tayo po yan. So yan po yung opening ng yung launching ceremony. In fact, nandito rin si Secretary Kiko Pangilinan kasi nagkita-kita kami ron. Ngayon na pag-isip-isip ko na, next slide please. Ito po ba ay ito yung daan na dinidescribe ninyo? Tama po, kung sa Padre Garcia po kayo dadaan, Okay. yan po ang dadaanan nyo. Yan yung sinasabi nilang BRC, yung racing circuit. Ito po nakalagay doon sa website din ng Sunchamp. So, agri-tourism ito. Kaya subukan niyo ng media. Kasi agri-tourism dapat open to the public yan. Subukan nyo, andyan dyan yung directions. Puntahan ninyo. You can go anywhere sa kahit na ano doon. Tingnan natin kung makakapasyal kayo ron. Next slide. Ngayon, ito na. Dahil minention nung tagapagsalita ni Vice President Binay na ang may-ari nito ay Sunchamp, pinag-aralan natin kung ano na ang ano nga ba itong Sunchamp at sino ito si Mr. Tony Chu. Ito ngayon, pagkakuha niya nung Sunchamp, ang ginamit niya ay itong kanyang agri-nutrition na corporation, tapos eventually, nilipat niya dun sa Greenergy Holdings. Next slide, please. Ngayon, ito na. Maliwanag, Greenergy, bumili ng stake sa Sunchamp, Agri-Nurture, tsaka Earthright. So, tandaan natin yung mga pangalan na yan. Next slide, please. So, base dun sa mga impormasyon na yon, ang presidente ng Sunchamp is si Mr. Antonio Tony Chu. Tapos, nilipat niya ng Greenergy Holdings. So, ngayon ang may-ari na Greenergy
Holdings. Si Tony Chu rin ang presidente ng Greenergy. Tapos ito yung mga major stockholders niya, yung Earthright, yung Sunchamp, 3-Star Capital. Next slide, please. Itong Greenergy, ano ito? For renewable energy. Pero for some reason, nag-branch out sila sa agritourism. Next slide. Okay, ito na ngayon yung links. Nung tinignan natin yung Greenergy website, nakita natin yung mga officers niya. Ang corporate secretary doon is si Martin Subido. Itong si Martin Subido ay law partner ni Congresswoman Binay, Abigail Binay. Senior partner siya ng Subido, Pahente, Certeza, Mendoza, and Binay Law Office. Next slide, please. Ito. Pag nakita ninyo itong, ayan, si Martin Subido is also the partner of Attorney Claro Certeza. Yun pong nag-appear dito. Andito siya kanina eh. Andito ba si Attorney Certeza? Umalis na. So, siya yung nag-appear as lawyer of Mayor Junjun Binay. Siya yung nagsabi ng jurisdictional challenge. So, managing partner siya ng the same law office, yung Subido, Pahente, Certeza, Mendoza, and Binay Law Office. Next slide, please. Tapos, si Martin Subido is also the director of Earthright, the largest shareholder of Greenergy, which owns controlling interest of Sunchamp. Next slide. Tapos, itong Earthright Holdings ay magkaparehas po ng address nung Subido, Pahente, Certeza, Mendoza, and Binay Law Office. Andyan po yan sa 3rd floor, Value Point Executive Building, Salcedo Street, Legazpi Village, Makati. Tapos titignan nyo yung slide before this. Yun na unang slide. Sige pa, isa pa. Diyan, makikita nyo rito sa address ng law firm nila Congresswoman Abigail Binay, 3rd floor, Value Point Executive Building, Salcedo Street, Legazpi Village, Makati City. So, exactly the same. Sige, next slide. So, makita po natin ang yung ilaw natin, please. So, dito po even sa website nitong Sunchamp, pag titignan nyo, agritourism park siya. And yet, niwala siyang telepono na pwede nyo i-contact. Talagang sinet up lang itong website na ito as part of the cover-up. Ngayon, apparently, last August 5, nung nilaunch ito, meron silang intention na talagang gamitin ang iba't ibang opisyal ng gobyerno, including myself, ito nga si Secretary Pangilinan at si Secretary De Los Reyes, para linisin and to make it appear legitimate. Alam nyo, nagtataka ko rito eh. Nung araw na inopen ito, nilaunch ito sa Batangas, bumabagyo ho yung Typhoon Jose. Tinatanong ko po sa aking staff, tuloy pa ba yung launching na yan? Kasi may bagyo talaga eh. Tuloy daw. Tapos August, alam nyo, itong si Mr. Tony Chu, isang Filipino-Chinese, meron yan silang tinatawag na ghost month, yung August. Sabi ko, ba't hindi na lang i-postpone ito at hindi makapag-antay? Well, apparently, meron na talaga nakaset up. Kompleto, full coverage yan pagdating namin doon. And yung sinasabi nyo hong pavilion, yung kanina, doon po kami nagsalita at yun na nga, naging bisita dun sa opening na yun. Then, alam nyo, parang pinapalabas kasi rito, nung launching siya, they made it appear that it was new. Kaya nga ako nagtataka, nung umikot ako rito, napakaganda. Nung dinidescribe nyo, napakaganda ho. Pero I was surprised, yung mga pavement, yung mga kalye, may lumot. Or luma na. Alam mo na luma na ito, even the landscaping luma.
So nagtataka ko bakit ngayon lang ito ni-launch kasi napakaganda no? I was really surprised. Well, apparently ito na nga naglilinis na ito. Ito na ang isang patunay na talagang nagre-resort sa dami itong si Vice President Binay. At ngayon, nagpapasalamat tayo dun sa mga tagapagsalita ni Vice President Binay. Andito nga, nakikita natin si Attorney J.V. Bautista na, I am not popish than the Pope. Pero, ganito po yan. Dahil dun sa sinabi nila, nakilala na natin kung sino yung dami. Kaya, Mr. Chairman, I move that we subpoena Mr. Antonio Tony Chu for the next hearing at titignan natin kung kaya niya mapaliwanag kung paano niya naipatayo itong 350 hectare property na ito. Alam nyo, akala kasi nung iba, magpa-picture lang sa atin or imbitahin tayo ng mag-guest sa isang activity, magiging protektado na natin sila. Hindi po yan. Ipapakita natin dito, hindi ko may picture ka, nakasama ako, or naimbita mo ako na bisita sa inyong activity, absuelto ka. Hindi ganon. Dito, titignan natin, gigisahin natin hanggang sa magsabi ng totoo. So that's all, Mr. Chairman. Mr. Chair, I second the Cayetano. motion as far as the subpoena for Mr. Chu, but I'd also like the committee to issue a subpoena duces tecum to the financial records of all the companies of Mr. Chu as discussed. And if you can give me a few minutes, I'll tell you why. No? But bago nun, Mr. Chair, I feel out of place dahil nabasa ko rin yung Inquirer at meron kayong parehong PowerPoint. So nung nabasa ko this morning, tumawag yung isa kong staff. Sayang, hindi ko alam lalabas to sa Inquirer at hindi ko alam eto yung Mr. Chu. Sapagkat kung hindi imbitahan sana natin si Commissioner Heidi, sapagkat, can you put the slide on? Nagulat po ako sa connection. Tama po yung sinabi ni Senator Trillanes, no? Renewable energy pero pumasok sa agri-tourism, no? Pero meron pa pala yun na Senator Trillanes, kahit i-rewind mo, hindi ko po alam na may presentation ka. Sa front page po ng Philippine Daily Inquirer, obviously not a part of BBC, Binay Broadcasting Corporation, kasi nilalabas talaga nila yung mga nangyayari, no? Ayan, makikita nyo po, Sanchamp Agri Park. Based on records gathered, the lessor of the property is Sanchamp Real Estate Development Corp., operator of Sanchamp Agri-Tourism Park. By the way, lessor pa lang. So, sino may-ari? So, si Mr. Salgado, na actually double po yan. Spokesman ni Mayor Binay, kasi sumisweldo sa City Hall, at consultant ni Vice President sa Office of the Vice President. So, spokesman nung mag-amang Binay, siya ang sumasagot para sa ito, no? Ibig sabihin, familiar siya sa grupong ito. Can you look at the next page, next slide, no? So, nabanggit na ito si Mr. Antonio Chu. At 36-year-old, Chu is the CEO, President, and Chairman of Agri-Nurture Incorporation, ANI, a company that takes pride in integrated approach towards agriculture. But look at the next slide. No? Ito palang ANI has its humble beginning in 1997 as a trader of post-harvest agricultural machineries that help improve the productivity of income of rural Filipino farmers, was formerly known as Mabuhay 2000 Enterprise. It eventually diversified into agro-commercial business and it became one of the country's top fresh mango exporters to the market. No? Sa mismong website nila yan, ha? Former Mabuhay 2000. Next slide. Sa COA report ni Ms. Heidi Mendoza, Commissioner ng COA, ito palang Mabuhay 2000 ay supplier ng mga kama ng ospital ng Makati. No? Na napakita na yung overprice ni Commissioner Mendoza dati. Ang head nito ay Mr. Antonio Chu. Ayan po, Mabuhay 2000 Enterprise is a joint venture between Taimeng, a Taiwanese group, and
several Filipino entrepreneurs whose main line of business is manufacturing and trading of agricultural equipment, rice equipment, a conveyor system. When Tim visited the company, the head Antonio Chu was very verbally admitted that they were the ones who supplied the hospital bed purchased and delivered to the hospital ng Makati. Hindi naman po malayo, Senator Trillanes. Kasi yung energy, agriculture, kama ng ospital. Tingin ko pare-parehong agriculture po yon. Pare-parehong kailangan maarawan siguro. Having said that, Mr. Chair, let me clarify this. Vice Mayor, Canestor, no? Sinabi mo 35 million ang prinesyo mo. So 100,000 per hectare. Tama po ba? Tama po. So pag dinivide ko po, that's 10 pesos per square meter kasi ang isang hektarya, 10,000 kwadrado metro. Opo. Okay. So 10 piso, wala ka na kasing mabibili ng 10 piso ngayon pati yung bahay kung saan ako nakatira, 250 per square yon in 1985. 1985 pa yon, although Metro Manila yon. So, siguro po, nung nag-umpisa siyang bumili at 10 pesos. Tama po. Yun po yung mga unang bahagi dun sa 95 hectares. At ako po, hindi ako familiar sa lugar mismo. So sa mapa lang na pinakita ni Senator Trillanes. So ngayon po, given na malapit sa highway and all the improvements, no? By the way, Mr. Chair, expert testimony din po to because hasa sa surveying si Vice Mayor Mercado for the last, tama ba, Vice, mga 30 years or? Mga 40 years 40 na po. years na po, no? So sa'yo po, be very conservative. Ano na yung pinakamababa per square meter ngayon po dyan? Ngayon po, ngayon. Sa ngayon po, biglang tataas kasi po common na sa development ganito. Bibilin mo yung isang lupa ng Roland. Basta ho yan ay nagkaroon ng karsada, kung binili mo yan at 100 pesos per square meter, gustong yan ho ay magkaroon ng karsada, 1,000 na po ang ilulundag noon. Kaya yan ho, sa ngayon, dahil sa nakita naman natin yung development, kung yan ho ay binili ng 10 piso noon, baka ho ngayon mga 300 pesos na yan per square meter. Dahil meron na pong karsada at meron na pong development. That's why ho, di ba yung mga developers, pagka bumili let's say ng 1,000 square meters o 300, ang unang i-develop parte muna. Kasi habang nadidevelop yung isang side, yung the rest of your property tumataas. So kung bili mo 10 pesos sa 350 hectares, yung 50 hectares dinevelop mo, mabenta mo at 100 per square, yung susunod na 50 hektarya, 20 na doble na kagad, 200 per square. Tama yung po. susunod, 50, etc. No? Bakit po to relevant sa atin? No? Sapagkat totoo man na at 10 pesos niya binili, no? 35 million, unang-una saan niya nakuha yung 35 million at that time. Pero ngayon po, ang sinabi po kasi ni Mr. Salgado at ang sinabi po mismo ng Vice President, no, through the records, dinivest na niya. Dinivest, no? Pero para maintindihan ng ating mga kababayan, kasi ako mismo, hindi ako familiar sa pagdadivest. Sa Amerika, mas alam yun sa mga politiko. Kasi ang invest, naglalagay ka ng pera o ng resources dahil sa isang negosyo o sa isang venture dahil gusto mong kumita. Kaya invest, papasok ang ginagawa mo, no? Pinapasok mo ang iyong pera o talino, resources kasi pwede kang industrial partner. Ang divest pala baliktad. 'Di ba? May investment ka, may property ka o may share ka, bibitawan mo. At katulad halimbawa sa Amerika, pag naging presidente ka o naging governor, may mga negosyo na bawal sa'yo, idadivest mo. Pwedeng ibenta mo, yung iba may iba-ibang paraan, no? Pero sa aking pag-research ng divest, no, hindi pala pwede diyan ang simulated sale. No, anong ibig sabihin po? Halimbawa po, itong cellphone na to ay 100,000 ang halaga. Pag dinivest ko, hindi pwedeng, Canestor, hawakan mo muna. Pag tapos na ako, isoli mo. O kaya, Vice, bigyan mo 10 piso, pero 10,000 to ha. Bigay ko sa'yo, pero ibabalik ko sa'yo 10 piso, balik mo sa akin. Kasi hindi divesting yun eh. Di ba? It's a simulated transaction or simulated sale, no? So, Mr. Chairman, yun po ang relevance na gusto kong isupina ang mga records ng kumpanya na to. Kasi ang sinabi ni Mr. Salgado at sinabi ni mismo ni, nandito po kanina
yung spokesman ng isa sa kalahating dosenang spokesman ng ating Vice Presidente nandito kanina. Ang sabi nila, yung 44 million ay kinita sa piggery. Okay. Isa-isahin po natin yun. Ngayon, no? So kung sa 10 pesos binili, 35 million. Kung sa 100 piso na po ang halaga ngayon, 350 million. Tama po. Kung 300 ang halaga ngayon, 1 billion 50 million. Opo. So, ibig sabihin po, dadagdagan ko yung total mo na 1.2 billion ng another 1 billion. So, 2.2 billion ang halaga niyan ngayon. Tama po. Pwede pong magkaganon. Kasi Sige po. tumaas- Ngayon, hatiin na lang natin, Vice. I-conservative na natin para hindi nila sabihin na overpriced. 1 billion na lang. Pag dinivest mo ang property na 1 billion, dapat pumasok sa cash mo 1 billion. So bakit wala sa SALN ng Vice President 1 billion? Kasi hindi ka pwedeng may divest na walang pumasok sa'yo. Hindi mo dinivest yon kung ganon. Tinago mo lang. No? Ang ibig sabihin ng divest, binenta mo. Ang benta, may bayad. Kung wala, hindi kung may bidig-bidingan, meron divestan o merong yung benta-bentahan pero moro-moro lang po siya. No? Kaya ko to sinasabi, Vice, kasi kailangan sundan natin para makita natin yung dami. So, Senator Trillanes, Mr. Chair, assuming for the sake of argument, assuming lehitimo to si Mr. Chu, assuming siya nagpagawa ng lahat ng improvements, assuming na talagang binenta at walang kilalaman ang mga binay dyan, kailangan may pumasok pa rin sa kanila ng between 500 million to 2 billion. 500 million to 1 billion kung lupa lang. Kung sila nagpagawa, additional. Kasi hindi nila pwedeng i-lease o ibenta na walang binayad sa kanila. Number 2, siguro Mr. Chair, hindi ko alam kung appropriate, pero parang gusto kong mag-imbita dito ng nagnenegosyo ng babuyan. Kasi maraming nagsasabi sa akin, nagulat sila, nakikita ng 44 million sa babuyan. Although, over a few years naman at air condition naman po yung babuyan, no? But eto po ang sinabi sa akin ng iba kong kaibigan sa negosyo. Sabi niya, tandaan mo, Alan, bihira naman ang negosyo na 20, 30, 40, 100% ang kita. Interest sa bangko ngayon, magkano? 1 to 3%, di ba? So yung meron kang 15% o 20% na kita sa isang taon, maganda na yon. Kung 100% na bawi mo sa isang taon, ang bilis ng ROI na yon sa mga negosyanteng malalaki, ha? So, ibig sabihin, sir, kung kumita ng 44 million ang mga binay sa babuyan, magkano ininvest nila? So, kung 20% lang ang kita, 44 million, dapat may ininvest silang 200 million. Kasi hindi naman sila ahente. Ang ahente, halimbawa, sabihin ko, Mr. Chairman, ako, magbebenta ako ng condominium sa Port Bonifacio, Taguig. Kikita ako ng 3% sa bawat ibenta ko. Yun, laway ang puhunan. Contacts, kilala, yung galing mo na magbenta. So, walang puhunan. Pero pag sinabi kong buy and sell ako, saan nanggaling yung pambili ko para maibenta ko? So, ito po, Mr. Chair, ang mga tanong na gusto ko pong ilatag sa paa ng ating kagalang-galang na Vice Presidente. At katulad po ng kayo mismo nagsabi, Mr. Chairman, they're always welcome here. Ang problema po sa mga spokesmen, dalawa lang po sagot parate. Una, kami ang sinisiraan rather than sagutin yung tanong. Pangalawa, generalities. Yan po ay nasagot na sa SALN. Yan po ay kinita ng tama. Sa Diyos at sa tao, wala akong kinuha. Pero okay, 44 million kinita mo, magkano puhunan? Saan nanggaling ang puhunan? Or kung totoo po na hindi Hillmarks ang gumawa nun, patingin po ng kontrata, patingin po nung tax, etc., nung kumpanya na gumawa niyan. Sa madaling sabi, Mr. Chairman, mga kababayan, madaling sabihin sinungaling si Vice Mayor Mercado. Kasi po, sa dami ng detalyeng pinakita nyo, Vice, kung nagsisinungaling ka, ang daling ipakita na nagsisinungaling ka. Pero kung nagsasabi ka ng totoo, wala ka nang kailangang gawin. Yung kabila ang kailangan pumunta dito para ipaliwanag. Lastly, Mr. Chair, I'd just like to say this. While it is true that there is a presumption of innocence, that's why it is a presumption. No? Ang ibig sabihin, pre-presume mo. Sa isip mo,
inosente siya. Pero, pagka nakapagpresenta ng ebidensya, nababaliktad yung presumption. So, it's not that we presume him guilty now, but we can now not presume him innocent because there is already evidence of ill-gotten wealth. So, it is now up to him to show na mali and he should be continued and it's now to show na hindi totoo yung accusation against him. Yung presumption, Mr. Chair, nag-ano po yan? It goes from one way to the other, no? Nagsishift po yan, depende sa prinesenta mong ebidensya. Having said that, Mr. Chair, no? Ginaya po natin yung iba nating batas sa Singapore na pag pinakita mo salin mo na 10 milyon, pero may nakapagpakita sa iyo na 30 million ang pera mo, ang presumption is not a presumption of innocence. Ang presumptions ngayon is a presumption of ill-gotten wealth. Batas po mismo natin nagsasabi na pag ang ari-arian mo ay lampas sa salin mo or sa kinikita mo. Kahit nasa salin, by the way, Mr. Chair, ilagay man niya 1 billion sa salin pero hindi mapaliwanag kung saan nakuha, ang batas natin ang nagsasabi na ang presumption ill-gotten yan. So, Mr. Vice President, ikaw naman ay abogado. Alam mo naman ang presumption. You are now presumed to have more properties than what is in your salin o yung pwede mong kitain. You are welcome here. Come here and explain. O kung hindi, dokumento man lang. Masunod man lang namin. Pero, Mr. Chair, I fear na lalong tatagal ang ating hearing. Bakit? Dahil po yung si Mr. Limlingan, hanggang ngayon po hindi makita. Sa dami niya pong negosyo, hindi siya makita. So, napaka-importante po na magamit po natin, mag-assist ang PNP at NBI mahanap ito at ma-serve yung subpoena. I'm hoping Mr. Chu will not suddenly have to fly abroad para makasagot. But in the meantime, Mr. Chair, eto naman po mga documents na to ng mga korporasyon na to ay nasa SEC, especially if it's a listed company, meron din yan sa Philippine Stock Exchange, and then of course sa BIR. Dahil ang bawat sale ay registered doon. So may I ask that our Secretariat and Technical Working Group will follow the money, no? Follow the paper trail, no? And issue the subpoena for the said documents as far as it's relevant to this committee. And lastly, Mr. Chair, may I just quickly ask the COA, Sir, meron din po kayong di ba may mga forensic research, etc. But di ba specialization din po yung sa financial, no? Meron din po ba yung COA ng experts pagdating sa pagtre-trace ng finances, no, ng financial fraud? Meron po tayong ganun. Sige po. And then you will be taking note of this also. Of course. Okay. So lastly, Mr. Chair, I'd like to see if it is true, no? Kung totoo talaga na pera ng Makati, ng mga kababayan natin sa Makati ang ginamit sa pambili ng farm na to. Gusto ko po sana na bago ako mamatay, wala naman po ako sakit, pero lahat tayo mortal, no? So, hopefully po, I want to die at old age, but sana po makita ko yung araw na makuha ng syudad ng Makati yung farm na yan at naka-register as property of the city of Makati at ma-enjoy nung taga Makati. Kasi po, nangyayari sa ating bansa, pag nagnakaw ng maliit, nakukulong. Pag nagnakaw ng malaki, may pang-ayos no? So, if it is true, na sa talagang pera ng Makati to, sana naman po, buhay pa ako at makita ko po na araw na ang titulo niyan, City of Makati. Thank you, Mr. Chair, and I expect the witnesses and the documents to be here in the next hearing because we do not have a meeting next week. Let the subpoenas requested by Senator Cayetano be issued. Let's be very clear about the documents that we want the witness to bring, I will work and with them, Mr. we will Chair. inform them of the exact date of the next hearing. Okay, so to Mr. Chu, and let a subpoena be issued to Engineer Canlas, okay, so he can respond to the inputs of Vice Mayor Mercado. Senator Trillanes? Mr. Chairman, would like to, in addition to Mr. Chu, can we also subpoena Attorney Subido? And at the same time, can we, when the chairman recommend to the Senate President that we deputize the NBI to locate Mr. Jerry Limlingan and the others who have yet to appear before this chamber. I so move, Mr. Chairman. Yes, we will
ask for assistance from the NBI and the PNP in locating these persons who have been avoiding our process servers. Okay. So, Mr. Chair, just for the record, kasi baka hindi dumating si Attorney Subido at sabihin niya na merong client-lawyer privilege. We are not calling him here as the lawyer of the Mayor of Makati, Junjun Binay, or if he is also the client of the Vice President. We are calling him here as Corporate Secretary of the said corporation and as Director of the other corporation, Mr. Chair. Just for the record, kasi gusto ko nang pangunahan any excuse of not coming to anyway, this. yung resolution natin kanina already explained the extent of the rights of witnesses and resource persons appearing before us. So let the subpoena requested by Senator Trillanes be issued, indicate the next hearing, which we will still determine. So, please, yung Hillmarks, do you want to respond na kayong gumawa dun sa farm? Wala kang, you're not ready to respond. Sige. Anyway, Hillmarks, the names of the subcontractors, please. So I think sa bigat po ng mga akusasyon na binitiwan po ni Vice Mayor Mercado, I think we need to set another hearing and invite the Vice President. We have to give him another chance to rebut or to answer all of these accusations or charges leveled against him by the former Vice Mayor of Makati. So in the next hearing, the date of which we will still set, we will inform you. We expect, we will invite the Vice President, and we expect the attendance of Engineer Canlas through a subpoena, to Mr. Antonio Chu through a subpoena, and the rest of you will be invited, those we want to attend in the next hearing. We'll inform you of the date. So thank you very much for your attendance. I'm sorry I did not prepare lunch because I thought we would end before lunch because I have a hearing at 1 o'clock. So our hearing is hereby suspended.